Ito ang latest update sa kaso ni LV Vergara, ang kasambahay na binulag at minaltrato di umano ng kanyang amo. Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau? Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Alias Pau Pau, ang dating sales boy ng mga pamilya Ruiz na di umano'y nakakita sa pagmamalupit na ginawa ng kanilang among si Franz Ruiz sa kasambahay na si LV Vergara, lumantad na. Nasa kustudiya na ngayon ng Occidental Mindoro sina alias Paul, dating basurero, at alias Pau Pau, dating empleyado ng pamilya Ruiz na kapwa nakasaksi sa umano'y pagmamaltrato kay LV Vergara. Ayon kay Pau Pau, nakita daw niyang pinukpok ng martilyo, sinuntok, dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig at nilalagay pa daw ang sili sa ari ni LV Vergara. Ito daw ang pang-aabusong sinapit ni LV Vergara sa kamay ng kanilang dating among si Franz Ruiz. Sa ikatlong imbestigasyon ng Senado, sa di umano'y pagmamaltrato sa kasambahay na si LV Vergara ng kanyang dating among si Franz Ruiz sa Mindoro, tinanong ni Senator Jingoy Estrada si Franz Ruiz kung ni minsan ba ay hindi niya pinagbuhatan ng kamay at minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namasukan sa kanila. Ngunit patuloy pa rin na itinatanggi ni Franz Ruiz ang akusasyon. Iginiit nila na hindi sila ang nanakit kay LV at ang dalawang kasamahan nito ang umano'y nanuntok. Ito ay salungat sa mga naging pahayag ng mga dating katrabaho ni LV Vergara na sina J.R. Diminez, na kilala rin bilang Dodong, alias JM, at John Patrick Simbao na dumalo sa pagdinig bilang mga saksi. At positibong kinilala ang dating boss nilang si Franz Ruiz bilang ang taong nanakit kay LV Vergara. Kasunod nito, hinamon ng committee ang mag-asawang Ruiz na sumailalim sa polygraph test na tinanggihan naman nila dahil anila lahat ng testigo ay dapat ding dumaan dito. Ayon naman sa mga senador, makakatulong ito para malaman kung nagsasabi ba sila ng totoo. Kalaunan ay pumayag na rin ang dalawa na magpa-lie detector test. Matatanda ang ikinulong sa Senado si Franz Ruiz dahil napatunayan ng mga senador na siya ay nagsisinungaling. Okay, tinanggi nyo last hearing na sinaktan ninyo si Aling LV. Correct? Correct. Ulitin ko lang yung tanong ko para to refresh your memory. Tama ba ba? Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. May nakita ba kayong mga pasa o sugat sa anumang parte ng katawan ni Aling LV nung panahon na mamasukan siya bilang kasabahay ninyo? Ulitin ko ulit yung tanong. May mga piklat na po siyang pumasok sa amin. Piklat? 3 days po. Saan ang Mga piklat 3 days po ulit? siya nakikita yung mga piklat niya. May mga piklat siya sa mga paa, Hindi mo sa mga tinanong kamay, kung saan tsaka galing sa yung peklat. ulo. Eh, wala pa akong oras, Your Honor, na magtatanong na ng Wala mga akong personal oras. nila. Unang araw na pumasok siya, hindi mo tinanong kung saan galing yung peklat niya. Kasi posible hindi nyo nakita yung mga pasa at sugat sa katawan niya kung araw-araw siya mamasukan. Hindi mo tinanong kung saan galing yung sinasamang peklat. Hindi na po ako nag-usisa, Your Honor, sa kanyang buhay. Hindi mo siya kinunan ng NBI clearance nung pumasok sa sayo? Hindi po. Bakit? Tiwala po kasi ako. Tiwala din naman po ako sa tao. Kumbaga. Okay. Ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV
sa loob ng ilang taon na namamasukan si LV sa'yo? Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon, katulad ni JM, ni Dodong, at ni Patrick. Okay. Meron pa rito, ha? Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 taon, 2 linggo. Dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siyang tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng mga sinabi ko? Pwede ka sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Oh. Meron pa isang garbage collector. Alias Paul. Baka hindi niya tunay na pangalan to. Kinuha ng litrato si LV. Matapos sabihin na siya ay minamaltrato. Hihingi sana ng tulong pero sinundan ni Jerry. Siguro sa palagay dito sa munisipyo, palagay ko sa Barangay Hulto. Tinakot at pinabura ang mga kuhang litrato kay LV. Totoo ba ito, mga Aling LV? Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa mukha. Tapos po yung tinatanong po ako, sino may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagkakot ng basura? Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki, Bakit ka hinila? sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo. na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. Opo, tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Makakasagot pa itong tiga DSWD. Hawak niya ba ang mga litrato? Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy. Yeah, please. Habang piniprepare yung That the picture, process recognized. tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis diyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pera, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat po ng LB. And who will annotate for this? Volume? Volume. Hindi nakakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness. Dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay LV. Thank you, Mr. Sabi Chair. ni alias Paul, Salamat. kinunan niya ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV Hindi sa nakakita si Aling munisipyo. LV. Si Aling LV ba yun?
Doon sa mga... Aling LV, nung nag-akot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung nag-akot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Ah, hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Okay, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, pag-ulpe. Okay. Okay. Thank you, Mr. Senator Estrada. Madam Franz, kailan nabulag yung mata ni Aling LV? Wala video. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga Nung umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan, ipinasa namin sa piskal. Wala bang Nung umalis po sa amin, Ano ko siya kung kailan mo nalaman na nabulag si LV? With the permission of the chair. naman po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya, hindi ko po alam. Sabi niya, basta lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya Ay, sa ito amin. may sinasabi mo nakarahilig, sinabi mo. Kaya nabulag yan dahil nag-aaway sila ng mga kasamahan niya. Ay, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito kako. Ay, hindi sanay ng pagkabulag yun. Dito po. Hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi, Your Honor, kasi may mga dugo yung may mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko sila sa'yo. nga po ni JM nga po. Kinutusan nga lang ni JM, hindi mo magiging sa totally blind yun eh. Totally blindness yun eh. Sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinimpok dito kaya po may dugo dito sa ganito niya sa kaliwang mukha niya. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang nanakawa kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, anong nanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung nasa Tianggian po kami, yung sa bahay yung pera na sa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po. sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan lang na nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Charge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Para Kinalitan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi sa pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mo paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Ilan? Maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya na nga umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinusweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapit niya siya nung araw na yun. Wala nga daw siya dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po, kasing kundulin. Buhat nag-start ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, na kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7?
August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, na una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Manang, Franz. Ang sinabi niya, kailan mo siya una nakilala? August 10. August 10. Dahil sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10. opo, ano Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August 17. Bilang ano? Yung pong start ko po sa kanya, sabi mo, sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan. Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Sa, halos malapit sa bahay nila. Tindahan po ako sa may kusina ng tindahan. Ba, yung tindahan sa bahay nila? Hindi po sa palengke yan, Sa palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa barangay 7 si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa barangay 7 pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Doon po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke, hindi ko lang po alam. O di, tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Pa? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? Tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Di ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yun pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isusulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017 sa pamamahay ni Franz? Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka yung Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Di ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Fe. Di ba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya, sa Tini lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. Po. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick tsaka si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz?
Kailan ka nagsimulang magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong papasok namin doon eh. Ano yun? Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, sandali, okay. Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Meron ba tayo video? Na sinabi niya 2020? Ha? You want that played? Yes, please. That can be played and additionally the committee secretary is directed to have a transcript of the video and that would form part of the records of this proceeding. So directed. Wala pa yung testimony nung yung sinabi Pangalawang video garbage collector. Technical. Isang dating garbage collector din ang Naulit na yan. That can be cut with the indulgence of Senator Estrada. Dito sa tatlo, John Mark, JM, Patrick, Dodong, kilala niyo si Pau Pau o baka kayo si Pau Pau? Kilala niyo? Hindi ko po ilala yun eh. Ikaw, Patrick. Hindi din po. Ikaw, Dodong. Hindi pa po. Hindi kaya kayo si Pau Pau, nakatalikod doon eh. Yung batok niyo pareho eh. Yung likuran, hindi kayo yon. Hindi po. Okay. Pero hindi niyo rin kilala si Pau Pau. Hindi rin po. Senator Estrada, you reclaim your time. Otherwise, Senator De La Rosa will be asking Meron pa yata questions. isang video, Mr. Chair. Meron ba ang pangatlo? Is there a third video? Meron pa, di ba? Nilo-load. Technical. Ha? So, there are three videos. The interview of Madam Look, France. transcript yun. Interview of? Madam France. Okay. Can we have that played? Technical. Oh, maliwanag. 2020. Oh. Sinungaling ka. Saan mo dinalakawang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na yun, nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi, nakita ko kaya sa sisipa, hindi naman ganun yung palagay lahat eh. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakakandado yan. Diyan, hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niya. Hindi po tomboy silbi. Babae. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silbi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako pinagagawa ninyo? Sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Ay, nag-away nga po sila ng kanyang ng boy ko na isa kasi ginamit niya daw yung panwit na mga gamit ng bata dahil umuwi yung bata pag-uwi niya yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brick. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na naglalungkot sa kanya. Pero sa tindi na nabulag agad ng... Sinuntok niya daw po dito eh. So hindi niyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot. Pinagamot namin siya. Bigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong din na nagpainom sa kanya ng labon na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung bago ang sabi po sa akin, ay maganda po sa Siguro next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS?
Kayo po yun, nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing cut yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino tong naririnig natin kanina, John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May nagpunto lang po sa akin na dyan po lang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, Hindi nyo nakaharap yung John Paul. naikunto lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay. So, Hindi po. Sa gabi po sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi nyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tiyanggian po, Your Honor, yung ng 2020. Tapos, kumbaga, hatid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta. Tsaka hindi marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your And Honor. yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niya yung susi. Opo, yung baga sa susi gabi. noon, Opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera, ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan. Pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian. Dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami Tapos na nagtiyanggi. pinarinig po tayo rito na binigyan nyo ng gamot. Dahil sa mata. Anong Opo, gamot? yung nag-away po sila Anong na gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. hindi, Na, sa sugat lang po, Your Honor, ang anong binigay gamot? kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, Oo, sa anong gilid gamot? dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka Agwa. betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po yung Ay, dito. sa mata ho yun ha, betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanyang mukha kaliwa. So, mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes So, po, Your yung sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po, dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasing mga sugat na that needs suturing. Pero yung Kapag pinakita nyo last week, yung trauma na tinamaan yung skull, di ba meron kayong... Apa, yung sa ENT po. Yes po. Oo, Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Big portion lang ako doon na gustong Pipiliin ipakita. na lang. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok, pananakit gawa ng mga empleyado nyo, nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LV? Wala po, Your Honor. Hindi Tong ka late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamaan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.